Okay, welcome pong muli dito sa ating munting YouTube channel at ito ang inyong Pinoy Firearms Instructor na gunsmith din naman. At ngayon ay bago ako bumati at magpasalamat ay gusto ko lang munang basahin ang comment ni Colt733, Colt_733. Ito ang kanyang comment at welcome naman sa atin ang lahat ng comment. At doon sa ating ginawang videos na tungkol dito sa mga WD-40 ay marami ang nag-comment, pero na ano lang ako dito sa comment na isa kasi ang sabi niya ay para sa lubricant ang motor oil ay ayos, pero ang problema sa motor oil ay kapag hindi ginamit ang baril matagal na panahon, ang motor oil ay kumakapal at nangingitim na parang tar kasi ang motor oil ay may sangkap na detergent. Ang sabi ko naman ay magpakita ka ng pruweba. Baka sakaling maniwala sa iyo. Okay. Ay ang sagot naman niya ay basahin mo ang ingredients label ng motor oil container gun. Basahin mo ang ingredients label ng motor oil container. Gun owner ako for the last 30 years. Sa palagay mo hindi ko pa nasubukan ang motor oil. So wala naman akong problema doon kung nasubukan niya o hindi. So mamaya babasahin natin kung ano to. So yun lang naman. At kasi ako ay may videos rin kung paano ninyo i-keep at anuhin ko rin yung pagkakaiba ng dalawa na to. Okay? Titingnan din natin. So may dagdag kaalaman din tayong at saka yung pag-storage o pagkikip ng mga matagal na panahon ng baril kasi nabanggit din dito yon sa kanyang comment. So gusto ko lang kayong pasalamatan sa inyong magagandang comment at sa lahat ng mga nagko-comment. Welcome naman at maraming salamat sa mga hindi nag-skip ng ads dahil nakakatulong kayo sa ating mga beneficiaries na 6 na estudyante na anak ng mga single parent. Kaya yung inyong mga pinadadala dito sa ating GCash number ay nakakatulong din yan. At maraming salamat din doon sa nagpadala sa ating premier videos kay Noli Peace America at kay Jubel Platoon ng Riyadh, Saudi Arabia. Okay, yan ay pambili natin ng school supplies ng mga bata. Okay, puntahan na natin yung comment ni Colt_77. Okay, ang nasabi niya ay basahin daw natin yung basahin daw natin yung label, sabi niya. Basahin mo ang ingredients label ng motor oil container gun. Yan. At siya daw ay wala naman akong problema kung ilang taon na siyang So babasahin natin ito. So iano ko yung camera para mabasa rin ninyo, para malaman din ninyo tama yung aking pagbasa. Ito ang nakalagay. Yan. So ayan, kung mababasa ninyo yan ay malinaw namang nakalagay dyan. Ayan. Focus natin. So ang sabi dyan ay low as to prevent spark plug blocking and carbon deposit on bulbs. So hindi natin tatalakayin yan dahil yan ay hindi naman sa baril, sa makina yan. Ang sabi dito ay reduces emulsion pollution. Hindi rin natin yan. Tungkol sa pollution yan. So yung sa doon sa ang sabi niya ay yung kumakapal. Yan. Kasi may sinabi siya dito na kumakapal at nangingitim parang tar kasi ang motor oil ay may sangkap na detergent. So, ang sabi dito, superior resistance superior resistance. Kung mababasa ninyo dyan, resistance to oil thickening. So, baligtad. Resistance kasi sa oil thickening. So, hindi siya may resistance sa pagkapal ng langis. So, baligtad yung nakalagay dito. Yun ang pakaunawa ko. At ang sabi naman dito, tama, may ingredients ng detergent. Pero ang sabi dito ay maintain clean engine. Okay, nami-maintain yung clean ng makina due to high temperature, lubricity, and detergents. So, tinignan natin yung meaning ng detergents
ayan ay soluble cleaning agents. Yan ay soluble cleaning agents. So, yan detergents na yan ay pampalinis. Kaya ang sabi dito ay maintain cleaning engines due to high temperature. Kahit pa yan ay mataas na temperatura, mainit, lubricity, yung lubricity yan yung friction, at ng detergent. So yung detergent ay talagang panlinis. So nakakalinis talaga. Kumbaga. At ang sabi dito ay this product is 100% high viscosity index mineral based oil. So tiningnan natin yung viscosity. Yung viscosity ay yung yung pagiging pagkapal. Pagkapal. Ang sabi ay viscosity is state of being thick. Yun. Yun yung state ng pagkapal. Okay, so at kung babasahin pa natin yun dito yung mga key benefits, ang sabi ay high viscosity index reduces viscosity. So nagre-reduce ng viscosity. So parang baliktad yung changes with temperature. Kahit pa anong temperature ay hindi nagre-reduce ito ay nagre-reduce ng viscosity. Ang viscosity ay yung state ng being thick. So ayun lang ang kasi ang sabi niya ay basahin ko daw. So yun lang ang masabi ko ay so yung mga experience hindi ko na dahil ako naman ay hindi naman nag-YouTube channel para makipagmagalingan. So yun lang ay pinabasa niya sa akin, so binasa ko naman. So ayun, kung bahala na kayo kung anong pagkaintindi ninyo. Basta ang nakalagay dito ay superior resistance to oil thickening. Walang pagkapal. Resistance nga Pag sinabing resistance ay kontra. Resistance to oil thickening. At ang sabi pa sa viscosity ay reduces viscosity. At ang meaning din ng viscosity ay yung pagkapal. So wala akong nakitang doon. At kung ano man yung experience niya ay hindi ko naman sinasaklaw yun. Kung experience niya yun, ay experience niya yun. Wala akong pakialam doon sa mga experience ninyo. Pero itinuro ko na doon sa mga kung matatanda, kung napanood ninyo, wala akong sinabing cons o masama dito sa mga product na ito. Ang sabi ko lamang dito ay may kamahalan. Kaya kung kayo ay medyo nagtitipid at hindi ninyo kayang bumili ng mga ganitong mga commercial na mga panlinis at saka mga gun oil, gun protective, ay okay na sa akin yan. Matagal ko nang ginagamit yang motor oil. At ang turo ko pa, kung matatanda ninyo, may video pa rin ako. May nagtanong sa akin kung paano kung itatago ng mapakatagal na panahon ang inyong mga baril. Pwede ninyong ibaon sa lupa. Ang ginagawa ko ay ganito. Iniinit ko ang langis ng 100 degrees centigrade. Iniinit, yung halos kumukulo na. Hindi naman yung umaapoy. Pagkatapos kung mainit ito, saka ako ngayon ilulubog yung baril ng 5 to 10 minutes. Ang purpose nun, para yung mga langis ay sumiksik doon sa mga kasingit-singitan at yun na rin ang magiging water dispersal. O para kung may mga humid yun, mawala yung pagka-humid dahil doon sa init ng langis. So yun, pagkatapos nun, ang turo ko ay ilalagay ninyo sa isang plastic sheet. Yan, plastic sheet. Huwag ninyong balutin sa mga tela dahil yan ay may humid yung tela. Balutin nyo sa plastic sheet at ilagay ninyo sa isang container na silyado. O kung wala kayong container na silyado, Tupperware, basta silyado na container. Okay, yun ang turo ko at yun naman ay effective dahil ginagawa ko yun. Yung mga experience ninyo, hindi ko sinasaklaw yan kung ano man ang experience ninyo. Pero tinuturo ko lang yung experience ko. So, ganun ako. At hindi ko pa naranasan na, hindi ko rin alam kung
bakit may ganong experience. Hindi ko, basta wala akong ano doon. Basta yun ang ginagawa ko na pagkikip ng mga baril sa kahit pa 10 taon, 5 taon. Meron akong baril na umabot ng halos 10 taon na nakatago. Ay ganun lang ginawa ko, pero ayos naman, wala namang ano. So ganun ang pamamaraan ko. Kaya ang sabi ko nga, itong langis na ito ay wala nang tatalo. Ito para sa akin lang ito Wala nang tatalo pang langis dito kung sa protection din lamang. Kasi ang ano niyan kasi ay hindi naman sila maglalagay diyan ng mga additives na makakasira. Wala silang ilalagay na additives diyan kasi ito ay this product, ang sabi dito ay 100% high viscosity index. 100% na hindi kumakapal. Mineral based oil ito. Ito yung mina talaga na yung galing sa, kasi ang alam ko sa yang langis, okay, pag yan ay ni-refine, yun yung mga high octane, yung mga tapos ang nasa ilalim na niyan itong langis, kumbaga mga latak-latak na yan hanggang sa maging espalto na. Maraming product ang nakukuha dyan. Hindi ko na anuhin dahil baka na naman tayo mabast na naman tayo dyan. At ang yan langis niya na sinasabi ko ay mother of oil, mother of all oil ang masasabi ko dyan. Dyan lahat kinukuha yan. Kung ano man ang ilagay nilang additives dyan ay hindi ko na rin alam. Pero yan, dyan lahat talaga kinukuha ng langis. Maliban lamang dito sa WD-40. May makukuha kayo. Dahil ang main ingredients ng WD-40 ay fish fat o fish oil. Ang main ingredients ng WD-40. Yan ay nabasa ko rin lang. Okay, so yan. Kaya kung makikita ninyo dito, ito walang lubricant. Okay, babasahin ko sa inyo. Stop squeeze, drives out moisture, clean and protect. Yan, meron siyang clean and protect, loosen rusted parts o nakakatanggal ng kalawang, pre-sticky mechanism o yung mga mechanism na sticky na. Yan, nakakaano siya. Pero wala siyang lubricant. Kaya ito ay, ang sabi ko sa inyo, kung gumamit kayo nito ay gumamit kayo nito. Pang last maglangis kayo. Hindi ko naman kung anong gusto ninyong langis. Hindi naman ako kumikita diyan. Okay. At ang kaibahan naman nito, cleans. Ito ang may lubricants. At saka may protects. Kaya ang WD-40 ay wala itong lubricant na nakalagay. So, ang mapapayo ko lamang sa inyo, kung kayo ay gagamit ng anumang product, tingnan ninyo yung may lubricant. Okay, napaka-importante sa baril yung may lubricant. Yung clean, hindi lamang basta malinis. Kailangan yan ay may lubricant. Okay, yung protect ay laging nandyan yan. Basta malinis ang baril ninyo, yan ay may protect na yan. Okay, so magandang protection na yan. Basta malinis. Dahil ang pagkasira ay laging sa madumi. Okay, at doon naman sasabing umiitim. Ay, ang baril talaga ay umiitim. Ayan o. Yung mapapansin ninyo, ayan talaga yung umiitim. Ayan o. Umiitim talaga yan. At pag yan ay nilagyan ninyo ng langis na hindi nyo nilinisan, ay talagang iitim yan. At yung itim na yan, ang baka maging sanhi pa ng pagkapal ng langis kung hindi malinis. Okay, kung hindi ninyo nilinisan at basta na lang ninyo nilagyan ng langis, ay di may mga impurities doon. Ibang usapan na yun. So, ako'y gumawa ng YouTube channel hindi para sabihin sa inyo na ako'y magaling o ano man. Ako, yun lamang nalalaman ko ang sinasabi ko. Pero kung
yung sinasabi ko ay hindi ipagtatanggol ko rin. At kung ano man yung inyong mga experience, ay experience ninyo yun. Hindi ko inaano. Pero siyempre, yung experience ko ay ipagtatanggol ko rin. Yun lamang ang sa akin. So, sana ay naging malinaw yung ating video at wala naman akong ano do sa mga ano, kaya nga sabi ko sa inyo, yung experience ninyo. Yung experience ko hindi ko nasasabihin dahil hindi naman ako nakikipagpataasa ng experience. Pero ako ay 67 years old na. Okay, sa ano ko. At yung iba kong experience ay na-share ko na. Hindi ako anuhan ng anumang experience o anumang sasabi sa inyo na ako mas magaling sa inyo. Hindi ko inaano sa akin yan. At kung ano lamang yung nababasa ko, yun lamang ang sinasabi ko. So, yun lang, binasa natin. Kasi pinabasa niya sa atin. Ay di, bala na kayo. So, hanggang dito na lamang at babasahin ko lamang yung ating mga naging weekly spotlight. At sana may natutunan din kayo sa ating video na ito tungkol sa WD-40. Walang lubricant. Wala kayo. Kaya babasahin niyo yung mga label niyan. O kaya ito binasa natin, di nalaman din natin na talagang totoo. Pero matagal ko nang binasa yan. Pinabasa lang ulit sa atin. So wala naman akong problema diyan sa pagbabasa na ganyan. Kung pinababasa sa atin, di babasahin din natin. Okay, yung ating community spotlight. Ano yung ating ano? Ito, si Tommy Aparacci ay 100% na engagement. Si John Delbert, 11. Si Gameboy, 48 engagement. Si My Geographic, 19 engagement. At si Randy ay 100 ang engagement. Okay, welcome po dito sa ating YouTube channel. Mag-comment kayo at kung may gusto kayong linawin kamukha nito, ay lilinawin natin. Hindi naman tayo nakikipag-away, hindi pa tayo nakikipag-debate. Ito ay friendly discussion lamang. At kung ano man ang inyong experience, ay experience ninyo yan. At yung experience ko ay experience ko din. At kung gusto ninyo sumunod sa aking experience, walang problema. At kung ayaw naman ninyo sumunod sa aking experience, ay wala rin problema. Okay? At God bless us all. Thank you very much.